Ilang araw ang lumipas. Sa labas ng Silver Dragon Temple, sumapit na ang magandang panahon. Napakalinaw ng asul na langit at wala ni isang ulap. Mainit ang sikat ng araw at malamig naman ang simoy ng hangin. Mabango rin ang damo at mga bulaklak sa paligid. Napakasarap ng panahon na iyon kaya sayang kung mananatili lang sila sa loob ng kastilyo. Kaya pansamantalang isinantabi ni Rosvisa ang kanyang mga gawain bilang Dragon Queen. Isinama niya si Leon at ang kanilang 3 anak para magpiknik sa damuhan malapit sa kastilyo. Naglatag si Leon ng picnic blanket at inilagay doon ang mga sandwich at juice na inihanda niya noong umaga. Sa wakas, nakapagpahinga ang buong pamilya at nasiyahan sa kanilang oras na magkakasama. Mas mabilis lumaki at matuto ang mga dragon hatchling kumpara sa mga batang tao. Ilang araw pa lang matapos silang ipanganak, kaya na nilang gumapang. Ang kanilang bunsong anak ay nakasuot ng mapusyaw na dilaw na damit. Bilog ang kanyang mga pisngi at malalaki ang kanyang mga mata. Maliit at mataba naman ang kanyang mga kamay at paa. Ito ang unang pagkakataon niyang makalabas ng silid. Kaya naman curious siya sa lahat ng nakikita niya. Habang nakahiga sa damuhan, napansin niya ang isang asul na paru-paro na lumilipad sa harap niya. Agad siyang gumapang papunta rito. Mabilis siyang gumapang habang sinusundan ng paru-paro. Para bang sinasadya rin ng paru-paro na lumapit sa kanya bago muling lumipad palayo. Dahil dito, masaya itong hinahabol ng maliit na bata. Sa gilid, nakaupo sina Noah at Moon habang pinapanood ang kanilang little sister. Namangha sila sa bilis nitong gumapang. Ang bilis gumapang ni little sis. Talagang mahusay ang little sister natin. Halatang mahal ng dalawang magkapatid ang kanilang bunsong kapatid. Gusto nilang ibigay dito ang lahat ng magagandang bagay. Sinubukan din ni Noah na turuan ang kanyang little sister na magsalita. Pero hindi pa ito nakakaintindi ng mga salita. Ang nagagawa lamang nito ay ang gumawa ng maliliit na tunog ng isang baby habang nakatingin kay Noah. Samantala, nakaupo naman sina Leon at Rosvisa sa picnic blanket. Nakasandal si Rosvisa kay Leon habang ang kanyang silver white na buhok ay nakapatong sa balikat nito. Habang pinapanood ang kanilang mga anak, nagkwentuhan silang dalawa. Napunta ang usapan sa paglaki ng mga batang dragon. Matagal nang curious si Leon tungkol sa pagkakaiba ng mga batang dragon at batang tao. Kaya nagtanong siya, kung ganoon, gaano katagal bago magsimulang magsalita ang isang batang dragon. Dahil Dragon Queen si Rosvisa, alam niya ang mga bagay tungkol sa mga dragon. Kaya agad niyang sinagot ang tanong ni Leon. Karaniwan, nagsisimula ng magsalita ang isang batang dragon pagkalipas ng 2 buwan. Pero si Noah, mahigit 1 buwan pa lang siya noon, tinatawag na niya akong mama. Napahanga si Leon. Talagang mabilis matuto ang mga dragon. Ang mga batang tao ay karaniwang nasa 1 taong gulang na bago sila makapagsalita ng maayos. Pero ang mga dragon hatchling ay maaari nang magsalita pagkalipas lamang ng mahigit 1 buwan. Napailing si Leon habang natatawa. Gaya talaga ni Noah, mahigit 1 buwan pa lang siya noon pero nagsisimula na agad siyang matuto. Simula pa noong maliit siya, napakasipag na talaga ni Noah. Sa lahat ng bagay, gusto niyang maging mahusay at mauna sa iba. Kahit bata pa siya, seryoso na siya sa pag-aaral. Napansin iyon ni Rosvisa. Tumingin siya kay Leon at ngumiti ng mapanukso. Ikaw, hindi ba lagi mong sinasabi na genius ka? Kung ganoon, hindi ba dapat marunong ka nang magsalita noong ipinanganak ka? Madaling maasar si Leon kapag si Rosvisa ang nang-aasar sa kanya. Ayaw niyang magpatalo sa kanya. Kaya agad siyang umayos ng upo, inilabas ang dibdib at tinaas ang kanyang baba. Mali, kaya kung pumatay ng dragon noong ipinanganak pa lang ako. Napakalaking yabang ng sinabi ni Leon. Hindi napigilan ni Rosvisa ang pagtawa. Oo naman, hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Habang nag-aasara ng dalawa, napagod naman ng husto ang kanilang bunsong anak. Buong hapon itong naglaro kaya nagsimula na itong antukin. Kinusat niya ang kanyang mga mata at paulit-ulit na humihikab. Unti-unti nang bumabagsak ang kanyang ulo dahil sa sobrang antok. Napansin iyon ni Noah, maingat niyang binuhat ang kanyang little sister at dinala kay Rosvisa. Mahina niyang sinabi, "Mom, mukhang pagod na si little sis." Kinuha ni Rosvisa ang kanyang bunsong anak at maingat itong inilagay sa baby basket. Pagkatapos, marahan niyang tinapik ang likod nito. "Tulog na, baby."
Matulog ka na. Humiga ng maayos ang maliit na bata sa basket. Gumalaw pa siya ng kaunti para maging komportable. Pagkatapos ay gumawa siya ng ilang maliliit na tunog bago pumikit at makatulog. Marahang umiihip ang hangin at bahagyang umuuga ang baby basket. Tahimik at masayang-masaya ang buong paligid. Nang makatulog na ang bunsong anak, naisip ni Leon na baka nagugutom na rin sina Noah at Muon. Kaya kinuha niya ang mga sandwich na ginawa niya. Nagugutom ba kayo? Gumawa si Daddy ng sandwich. Gusto ninyo? Pagkarinig ni Muon sa salitang sandwich, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang dalawang kamay at masayang sumigaw. Yes, yes. Samantala, umiling si Noah. Hindi pa ako nagugutom, pero hindi kayang maghintay ni Muon. Kumuha siya agad ng sandwich at nagsimulang kumain. Malalaki ang kanyang kagat habang kinakain ang sandwich. Dahil puno ng pagkain ang kanyang bibig, umumbok ang kanyang maliliit na pisngi. Puno rin ng mga mumo ang kanyang mukha. Para siyang maliit na squirrel na masayang kumakain. Habang kumakain, masaya pa siyang gumawa ng tunog. Nom! Samantala, tahimik na nakatingin si Noah kay Leon. Para bang may gusto siyang sabihin pero nahihiya siyang magsimula. Sa wakas, nagsalita siya. Dad! Agad siyang nilingan ni Leon. Anong gusto mong sabihin? Seryosong nagsalita si Noah, na-master ko na po ang Thunder Thrust na itinuro mo sa akin noong winter break. Gusto ko na pong matuto ng bagong skill. Masayang masaya si Leon nang marinig iyon. Malaking bagay ang mabilis na pagkatuto ni Noah. Hindi madaling matutunan ng magic. Minsan, umaabot ng 3 o kahit 5 taon bago tuluyang ma-master ang isang spell. Pero si Noah ay mahigit 2 taong gulang pa lang at na-master na niya ang isang A-rank spell sa loob lamang ng 1 taon. Hindi lang sipag ang kailangan para magawa iyon. Kailangan din ng malaking talent. Kaya ano naman ang gusto mong matutunan? Pagkarinig sa tanong ng kanyang ama, namula ang mukha ni Noah. Nahihiya niyang sinabi, yung huling move na ginamit mo ilang araw na ang nakalipas nang talunin mo si Constantine. Yung gumawa ka ng Holy Sword gamit ang mga kamay mo. Kaya pala, nakita mismo ni Noah ang pinakamalakas na anyo ng kanyang ama. Nakita niya kung paano ginamit ni Leon ang Thunder Thrust gamit ang 2 kamay at sumugod sa mga kalaban na parang walang makakapigil sa kanya. At ang pinaka hindi niya makalimutan ay nang gumawa si Leon ng isang espada na gawa sa liwanag. Para kay Noah, sobrang cool ng ginawa ng kanyang ama. Pero kahit ang salitang, cool, ay parang hindi sapat para ilarawan ang lakas na nakita niya kay Leon. Doon lang biglang naintindihan ni Leon ang gusto sabihin ni Noah. Napahawak siya sa noo at napasabi, "Oh, gusto mo palang matutunan iyon." Napaisip si Leon, hindi naman ganoon kahirap matutunan ang move na iyon. Sa magic system ng mga tao, isa lamang itong B-rank magic. Kailangan lang marunong kontrolin ang lightning element at maayos na mabuo ang hugis nito. Ang lakas ng magic ay nakadepende naman sa lakas ng gumagamit. Sa ordinaryong tao, ang B-rank spell na ito ay maaaring maging pansamantalang sandata lamang. Pero kapag si Leon ang gumamit nito, napakalakas ng epekto nito. Sapat pa nga ang lakas nito para mapatay ang Crimson Flame Dragon King. Kaya kung gusto itong matutunan ng kanyang mahal na anak, wala naman sanang problema. May isang problema lang. Noong gabing nilabanan niya si Constantine, ginamit ni Leon ang halos lahat ng kanyang mana para mabilis itong matalo. Isang buong taon niyang inipon ang mana na iyon. At halos naubos niya lahat. Nang maalala iyon ni Leon, napangiti siya ng pilit at nagsalita. Noah, medyo pagod pa si Daddy. Ituturo ko sa iyo pagdating ng tamang panahon, okay? Pero nakita agad ni Rosvisa ang ginagawa ni Leon. Tumingin siya kay Noah at sinabi, Noah, medyo pagod si Daddy nitong mga nakaraang araw. Ituturo niya sa iyo pag medyo nakapagpahinga na siya, okay? Tumango si Noah. Okay, ang kalusugan ni Daddy ang pinakamahalaga. Napatingin si Leon kay Rosvisa. Nagulat siya, tinulungan ba talaga siya nito? Pero bago pa siya makaramdam ng saya, nagpatuloy si Rosvisa. Pero kaya ka naman niyang bigyan ng kaunting demonstration, hindi ba, dear? Ngumiti siya ng matamis kay Leon. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Noah. Talaga, napangiti si Leon sa labas, pero sa loob ay halos mataranta na siya. Palihim siyang tumingin kay Rosvisa. Ang babaeng dragon na ito. Alam na pala niyang ubos na ang mana ko.
Mukhang sinadya talaga nitong ilagay siya sa ganitong sitwasyon at naghihintay lang na mapahiya siya. At tama nga ang hinala niya. Halos hindi na mapigilan ni Rosvisa ang kanyang tawa. Kitang-kita sa mukha niya na natutuwa siya sa mangyayari. Sumali rin si Moon sa usapan. Masaya siyang pumalakpak. Yay! Gusto rin ni Moon makita si Daddy gumawa ng Holy Sword. Lalo pang pinahirapan ni Rosvisa si Leon. Ngumiti siya at sinabi, "Gustong-gusto ng mga anak natin makita iyon, dear. Bigyan mo naman sila ng kaunting demonstration." Wala nang magagawa si Leon. Para siyang napunta sa bitag at wala nang paraan para makatakas. Kaya napabuntong hininga siya. "Sige, ipapakita ni Daddy." Huminga ng malalim si Leon. Pinagdikit niya ang dalawang kamay at nag-pose na parang gusto niyang magmukhang sobrang cool. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. B-Rank Lightning Magic, Lightning Blade Manifestation. Unti-unting nabuo ang mapusyaw na asul na kuryente sa kanyang mga kamay. Pero sobrang kaunti na ng mana ni Leon. Dahil dito, mahina at palabo ng palabo ang lightning. Sa huli, isang napakaliit na espada lang ang nabuo niya. Manipis ito at halos kasing laki lang ng toothpick. Sa ilalim ng sikat ng araw, 2 beses itong kumislap ng mahina. Sobrang hiya ni Leon. Kung maaari lang, baka gusto na niyang ibaon ang buong katawan niya sa lupa. Namula ang mukha niya habang inabot niya kay Noah ang maliit na lightning sword. Kinuha ni Noah ang espada. Matagal niya itong tinitigan. Tahimik siyang nag-isip. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi ang kanyang opinyon. "Papa, Thunder Magic Sword ang gusto kong makita, hindi isang toothpick." Isang simpleng salita lang iyon, pero parang tinamaan ng gusto si Leon. Hindi na napigilan ni Rosvisa at Moon ang kanilang mga tawa. Sabay silang nagtawanan ng malakas. Halos yumuko na sila sa sobrang tawa. Maliit talaga ang espada ni Daddy. Lalong namula ang mukha ni Leon. Para hindi tuluyang mapahiya, nagkunwari siyang kalmado at pilit na nag-isip ng dahilan. Mas delikado kasi kapag buong laki ang ginawa ko." Pinipigilan ni Rosvisa ang kanyang pagtawa. Lumapit siya kay Leon at marahang hinawakan ang kanyang braso. Pagkatapos, tumingin siya sa mga mata nito at matamis na sinabi, "Okay lang my dear, kahit maliit lang yang alaga mo, napapakinabangan pera naman tuwing gabi at kahit papaano ay nakakatusok din naman kahit kaunti." Pagkasabi noon, umalis si Rosvisa kasama ang kanilang mga anak. Naiwan si Leon na nakatayo at hindi makagalaw. Namula hanggang tainga ang kanyang mukha. Napakuyom ang kanyang kamao. Ang babaeng dragon na iyon. Hindi niya makalimutan ang pang-aasar nito. Sa isip niya, balang araw ay gagantay rin siya. Samantala, dumating na ang gabi. Dumilim ang buong kalangitan. Mas lalong naging tahimik at kahanga-hanga ang Silver Dragon Temple. Sa loob ng malaking hall, ang Dragon Crystal Chandelier ay nagbibigay ng malambot na liwanag at ginagawa nitong maliwanag ang buong lugar. Kinuha ni Rosvisa ang bunsong anak na kagigising pa lang. Pagkatapos, lumapit siya kina Noah at Moon. Ngumiti siya at sinabi, "Noah, Moon, may mission si Mommy para sa inyong dalawa ngayong gabi." Agad na naging interesado ang dalawa. "Ngayong gabi, matutulog ang little sister ninyo kasama kayong dalawa. Gusto kong mas maging close kayong magkakapatid." Pagkarinig ni Moon sa magandang balita, halos tumalon siya sa saya. "Yay! Gusto kong matulog kasama si little sister." Ang bango niya, sobrang saya niya, pero mabilis na naglagay ng daliri si Noah sa kanyang labi. "Siya, huwag mong gisingin si little sis." Agad na tinakpan ni Noah at Moon ang kanilang mga bibig. Tumanggo silang dalawa habang mahina ang kanilang boses. "Okay," ngumiti si Rosvisa. "Okay, malinaw na ang misyon. Alagaan ninyo ng mabuti ang little sister ninyo." Maingat na binuhat ni Noah ang kanilang bunsong kapatid. Para sa kanya, parang napakahalagang responsibilidad ang ibinigay sa kanya. "Walang problema, kami na ang bahala." Pagkatapos, tumingin siya kay Moon. "Moon, fair na." Agad na sumagot si Moon ng mahina. "Yes, big sis." Maingat na dinala ng dalawang magkapatid ang kanilang little sister papunta sa kanilang kwarto. Dahan-dahan silang naglakad sa gilid ng hallway para hindi magising ang baby na hawak nila. Pinanood sila ni Leon habang papalayo. Natuwa siya nang makita kung gaano kasinop ang kanyang mga anak. Bilang isang ama, napuno ng saya at ginhawa ang kanyang puso. Napabuntong hininga siya, "Malalaki na talaga ang mga anak natin.
Marunong na silang tumulong kina Daddy at Mommy. Pero bago pa tuluyang matapos ang kanyang sinabi, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa likuran. Biglang kinabahan si Leon. Parang may masamang kutob siyang naramdaman. Dahan-dahan siyang lumingon. Bakit parang may masamang mangyayari? Lumapit si Rosvice sa kanya ng dahan-dahan. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Napakatamis ng kanyang boses. Honey, talagang naghirap ka noong nilabanan mo si Constantine ilang araw na ang nakalipas. Agad na itinaas ni Leon ang dalawang kamay. Halatang natatarante siya. Hindi naman mahirap iyon. Wala lang iyon. Maliit na bagay lang. Umiling si Rosvice habang nakangiti. Diretso siyang nakatingin kay Leon. Small thing lang. Bahagyang umiti ang kanyang labi. Ikaw ang naging bayani ng buong Dragon Clan natin. Hindi ba dapat bigyan ka namin ng tamang reward? Nang makita ni Leon ang pamilyar na mapanganib na tingin sa mga mata ni Rosvice, halos tumalon ang kanyang puso sa kaba. Alam na alam niya ang ganitong klase ng ngiti. At alam din niya kung ano ang ibig sabihin ng reward ni Rosvice. Sigurado siyang hindi magiging simple ang reward na iyon. Sa gabing iyon, mukhang hindi na basta-basta makakapagpahinga si Leon. Mukhang talagang pagod na pagod siyang lalabas sa kamay ng kanyang makapangyarihang Dragon Queen.